Morning, everyone. Our message for today is about God, no? About God. Yan ang message natin. About God. Promises for fruitful life. Yan ang ating message for today, no? Fruitful life natin. God, emitting peace, presence. The divine guidance, no? Kailangan natin divine guidance and wisdom. Abundant provision, fruitfulness and righteousness, yan, and internal impact. Yan ang ating message ngayon, no? At saka finding and participant of Christ and God choosing people, and God na choosing people na mga mabait at mga marunong ng kung ano ang gusto niyang gawin natin sa earth, na yan ang ating gawin para mag-happy ang ating God the Father, no? Kay ayan ang gusto niya sa ating gawin, na maging mabuti tayong tao dito sa earth, no? And tayo kay Lord Jesus Christ, no? Kay siya ang example natin dito sa earth na ang mga mabuting ginawa niya sa atin dito sa earth, no? Nag sa sarili para lahat tayo na nakatira dito sa earth ay may chance pa na maging tayo, no? Na hindi katulad doon na hindi tayo ginbigyan ng gift ng God the Father, no? Na wala na kapatawaran ang mga taong makasalanan. Kaya kailangan na silang i-eliminate lahat. Yan noon may flood, no? Ang lahat ng mga taong masama, ang mabuti may andyan sa boat o sa barko, no? na para makapabago sa mga tao dito sa earth. Pero kailangan natin ang Savior. Kaya andyan ang ating mahal na Savior, no? Na si Lord Jesus Christ. Kaya yan, siyang ng sarili niya, no? Para mapatawad tayong lahat sa mga kasalanan natin. Erase na ang mga kasalanan natin at magbagong buhay tayo. Kaya yan ang gawin natin, no? Na kailangan huwag na tayong maging masamang tao para nang hindi na nasayang ang ni Lord Jesus pag-save sa atin
ni Lord Jesus Christ, no? Na mapatawad, may chance pa tayo. Kung nakakamali tayo, hingi tayo ma-pray tayo at hingi tayo ng tawad sa Kanya, patawarin niya tayo. The best, no? Na punta si Lord Jesus Christ dito sa earth para dala sa atin para ang Savior, no? Kaya yan napakaganda pa kay ginatulungan niya tayo, na-supervisean niya tayo kung ano ang dapat natin hindi gawin at gawin, no? Kaya yan, marunong na tayo. Kaya lahat tayo alam na ang masama at mabuti. Kaya kailangan ang lahat ng kasamaan ay eliminate natin sa takbo ng buhay natin, no? Yan, kung natin i-analyze, ano ba itong matulong sa akin ng ginawa kong ito, no? Katulad sa example, sa pagnanakaw, ano mang maitulong sa akin dito? Makakain ako 3 times a day. Pero ano ba ang may delikado dito? Yan ang i-ano natin, no? Hindi lang nang may kasalanan tayo, no, na nagawa, kundi kung ano pa ang mangyari sa buhay mo. Na, akala mo okay lang yan kung magnakaw ka at pangkabuhayan mo yan, pero yan ang hindi gusto ni Lord Jesus Christ, no? Kaya nag-ano sa sarili para mapatawad tayo kay magnanakaw tayo. Pero pag ano natin ng kasalanan na yan, nga alam mo naman na hindi maganda yan, kaya i-eliminate natin, i-erase natin always, no? Yan ang kung ano ang hindi gusto ng ating Savior, yan ay hindi na natin i-apply sa buhay natin. I-eliminate yan. Walang pinakamaligaya sa tao dito sa mundo na nakagawa ng kasalanan, na ang mga maligaya ng mga tao ay walang problema. Kung wala kang kasalanan, wala kang problema. Magkasala ka, yan hindi mawala sa isip mo ang nagawa mo, hindi maganda, no? Kaya andyan ng kailangan ay ang ating obligasyon na always tayong mag-pray, pa-pray tayo, yeah? Always tayo magbasa ng Bible. Every day, bisan 1 page lang ang Bible na na-read natin. Pagka hindi mo alam, i-finish mo na ang whole book, no? Yan. Ang isang Bible, mga book natin, i-finish na pala natin sa pag-read, no? Read, no? At naintindihan na natin ang nangyari noong nalagay yan sa Bible. Naintindihan na natin. No? Yan ang atin obligasyon sa ating God Father o at Lord Jesus Christ, no? Yan sa divine nga mga sa atin na kailangan maging mabuting tao tayo, na ang mga gusto nila, no? God Father Jesus na gawin natin sa earth, yan ang gawin natin. Wag, mula ngayon, magbagong buhay tayo. Ang mga hindi magandang kabuhayan natin,
ano natin yan, eliminate natin yan, no? Hindi natin bigyan ng importansya at nasanayan na natin, pero kailangan isin na ang ating buhay dyan, no? Na magnakaw tayo, magawa tayo ng makasalanan, pero yan ay nasa isipan mo na mali yan. Kaya mga friend, yan ang advice ko sa inyo. I-eliminate mula ngayon. Noon, na-analyze natin ang ating message ng nakaraan na araw, no? Na ang lahat ng diferensya ng ating katawan baguhin natin, no? Yan, no, Sahir. Ito ang sa akin, oh. Hindi ako marunong mag-suklay ng mahabang buhok. Parang kwan ako lusyang, no? Kaya yan ay pinaputol ko, no? Kaya yan ang madali lang. Mas hindi ka mag-comb, daw okay lang. Ano mo lang ng kabay mo, okay na, no? Kaya yan ang message natin noon para maging maganda. Dahil hindi lang ikaw ang magdesisyon dyan, kundi ang mga sa beauty parlor na tagatrabaho. Yan, no? Kaya na-complete natin ang kung ano ang dapat gawin sa hindi maganda. No? Iyan, sample natin. Hindi maganda sa ating itsura, no? O sa ating picture sa katawan natin. Kaya yan, nakoreksyonan na natin. Kaya ngayon, ang koreksyonan natin ay ang ating behavior, no? Yan ang ating koreksyonan. Yan ang una natin nga i-analyze sa buhay natin. Ano ba dyan ang masama? Hindi natin malaman kung hindi natin i-analyze kung ano ang masama sa ating takbo ng buhay, no? Natin sa everyday, sa ating family, no? Kaya yan, analyze natin kung ano dyan ang daw nag-cause ng problema sa ating family, no, na hindi tayo maligaya, no? Kaya ang isa't isa nagwar, no? Isa't isa nagwar, no? Maski kapatid, katulad ko, naka-experience ako na may kapatid akong sobrang suplada, no? Mahirap pakisamahan. Hindi napasama ko siya dahil kwan siya ng matandang dalaga, no? Ang mga matandang dalaga raw ikwana ng very mahirap intindihin. Kay akala nila sila ang maganda, akala nila sila ang correct, minsan wrong sila, correct sila, no? Kay yan, yan ang nangyari. War na kami, matagal kami hindi hindi kami nagbatian, no? Kay hindi kami nagkwentuhan na arigluhin ito, no? Wala. Kay hindi pagkakita pa lang ng face ko, war na dayon. Yan ang hindi wasto sa takbo ng buhay natin sa bahay. Kailangan yan i-solve sa mas maaga, no? Kung ano ang solusyon dyan atin analisahin, no? I-analyze natin ano ba ang makatapos nito. Ang hindi na kami magkita magkailanman o hindi magbatian magkailanman, hindi pwede. Bakit? Si Lord Jesus na patawad sa atin, tayo pa kaya ang tao na hindi mapatawad. Kaya yan,
paano na natin matapos ang problema at mapatawad ang tao? Kundi i-analyze kung sino diyan ang may kasalanan. Kung hindi natin ma-solve na dalawa, may abogado tayo o kung sino ang bagay na makapabati sa atin o sino kasya ang ang magdesisyon diyan, sino ba ang may right, sino ang wrong. Yan ang gawin natin para ma-solve agad ang problema, no? Kaya yaman sa ibang tao na magkapatid kayo, hindi kayo nagbatian. Bisang andyan na sila mga friend mo, andyan man ang friend ng kapatid mo at andyan kayo, sila yan nag-storytelling sila. Pero kayo ng kapatid mo ay wala lang pakialam. Sino man ba ang babae? Yan, di ko kilala. Pero kapatid mo siya. Yan, no? Ang solusyon natin dyan ay ang kuhanin natin, no? Analyze natin kung ano ang nag-cause ng problemang yan at nag-war kayo ng kapatid mo at hindi nagbatian. At kung sino ang may kasalanan, siya ang mag-surrender, magpatawad. Hindi siya magsinuplada, no? Sagid. Ang mali sa sagid ang wasto. Hindi. Yan kay wala katapusan ang problema natin. One always. At hanggang kailan hindi magbatian. Kaya yan ha. Kung sino ang may kasalanan sa inyo dyan sa bahay nyo dyan na nag-create ng war, siya ang hihingi ng tawad. Maski ano pa siya, no? Siya ang eldest. Siya ang may kasalanan, hindi ang youngest. Kundi siya ang hihingi. Ako ang eldest, ako bakit ako mahingi ng tawad sa kanya? Kundi hindi yan, pride lang yan. Kaya i-eliminate ang pride para matapos na maski ano ka, hingi ka ng tawad sa youngest na member of the family na nakusan mo ng kasalanan. O yan, na-erase na akwalan natin ang problema natin sa bahay na hindi magkasundo, no? Hindi magbatian. Kain lang at mag-sleep pero hindi nagkwentuhan, no? Kaya solve agad ang problem. Kaya dito ang napokus sa atin ang sa ating problema sa bahay naman, no? At yan ang lahat ng kung may trabaho kayong lahat, ang kada isa ibigyan ng obligasyon. Bigyan ng obligasyon, no? Kung ikaw highest ang salary mo, ikaw ang sa pinaka na bilhin dyan. Ito ang panbigas, ito ang kung ano dyan ang mga kailangan natin sa bahay para walang walang sabi na pinakain lang kita dito. Ako pa ka pa sa akin maski may kasalanan ka, ikaw gid ang kaya ikaw ang napakain sa member o family mo. Kaya tayo lahat ay may obligasyon. Natin ang kaya yan ang gusto ni God the Father at Lord Jesus sa atin, na huwag tayong magwar, no? Huwag tayong mag-create ng kasalanan.
no? Kung kaysa nag-lie ka, kay ikaw ang may kasalanan, ikaw ang mag-deny na, no? Kaya yan ang kasalanan number 1, no? Kaya kailangan natin ang member of the family ay may obligasyon isa't isa, no? Hindi lang ang father na sabi kay father siya lang lahat ang magastos sa lahat ng sa kung may trabaho na tayong mga anak at tulong-tulong tayo, no? Maski sa obligasyon sa bahay, kanya-kanya tayo. Kung schedule natin, napakagandagid at napakadali lang, no? Yan ang kung tayo na wala tayong trabaho, tayo ang may obligasyon sa bahay. Tayo mag-clean, tayo ang luto. Kaya ang mother ay walang trabaho. Siya ang na-assign sa pag-cook na makain, paglinis ng bahay, paglaban ng damit, no? Yan, may obligasyon din. Ang mga anak na katrabaho at father, isa ng money para sa gasto sa bahay. Kundi maganda, hindi tayo nahirapan. Napaka-easy ng ating takbo ng buhay natin. Kaya wala tayong war, kaya wala tayong kaya ang isa't isa nagtulong sa hindi lang sa father, kundi sa lahat ng gastusin sa ating bahay. Kaya mga friends, yan ang ating kailangan para wala tayong problema sa bahay, no? Yan. Maski sa schedulan, kung ang mahirap pinang maghugas ng pinggan, kanya kayo mahugas ng pinggan. Pagkakain mo, finish ka, hugasan mo agad ang ginamit mong kubyertos. Hindi na iantay sa iba para wala ng war, no? Kung kaysa na morningan na ang mga utensil natin dyan sa ating nahugasan, kay may nagantay pa. Sino ba ang maghugas dyan? Kung wala, hanggang umaga wala na, araan dyan pa lang siya. Ang atin na gawin, ang kinainan mo ay ginamit mo ba ng pagkain, ikaw ang maghugas niyan. Kung hindi nyo gusto ang ganyan, schedule nyo sa inyo lahat sa bahay. Ngayong week, ikaw ang salita, ikaw maghugas ng pinggan o mga utensil. Yan next, kung sino ang pero kung kanya kayo nang hugas ng pinggan, finish na agad. Kaya yan ang ating gawin sa bahay. Tayo, magtulong-tulong para napakaganda ng ating sa ating takbo ng ating pagsamahan sa bahay, no? Kaya yan ang the best na gawin natin. At saka may problema tayo kung kaisa, no? Sa ganitong sitwasyon na kung kaisa pabaya tayo, no? Kay tayo ang sa cook, hindi natin ang mga makadelikado dyan na create ng pagkawala ng ating bahay, no? Kung kaisa makawala ng buhay natin, member of the family natin, no? Kaya ang nag-cause ng ganyan nangyari sitwasyon? Yan ang sunog, no? Yan ang ating kung kaisa pabaya tayo mo, yan ay katulad noong karaang week,
may ang negosyo niya lechon manok, no? Iyan, ang ano niya, ang tindahan niya, wood lang ang ang mga dingding ng ason, nasunog. Kaya hindi ginanuan ng water ang charcoal, kaya nag-create ng sunog, kaya ubos ang tindahan. Pero sana marami sila, 8 guro kung 9 ang tindahan na ganyan ang mga material, wood lang. Sana nakasama sa nasunog. Pero may mabuti lang, may isang nakaidiya dyan na may emergency telephone number siya sa dingding na makita agad kung ano, at niyang ang fire truck, no, may fire department, kaya agad tinawagan na puntahan ang ganyan lugar kaya may nasunog. Yan importante sa atin yan. May emergency tips tayo na may telephone number tayo sa pulis kung may magnakaw sa atin akyat bahay. Yan, may isa sa room nga kag itawagan ang police department agad kundi may mahingi tayo ng tulong. Ang ganyan tayo sa bahay natin, mayroon may isang member tayo na may sakit, no, katulad ng may diabetes na dialysis, no, kaya kailangan ay may telephone number tayo kung hindi sa ospital, sa lugar na may ambulance, no, katulad ng Basic Health o katulad ng barangay kung mayroon sila, kung saan mayroon telephone number sa iyo ang ambulance, tawag agad ng ambulance. Kaya kung hindi, mamatay ang pasyente, no? Maatraso lang yan sa mamatay ang pasyente, no? Kung sa ngayon may emergency, wag walang hiya ka. Bakit walang hiya? Walang hiya ka, ka sa kapitbahay na may sasakyan, maghingi ng tulong, hindi magsabi nakatulog sila, baka galitan ako. Wag, kay emergency ito. Kaya kailangan kayo, maghingi ng tulong sa kapitbahay na may sasakyan na isakay ang pasyente papunta sa hospital. Ito naman ang tip ko sa inyo sa hospital. Kailangan sa government na hospital nyo dalhin ang pasyente ninyo. Kaya dyan walang down payment. Kaya kung sa private, may down payment. Ang pasyente mo mamamatay. Ante siya ma-trip. Kaya huwag sa private hospital kung emergency na. Punta sa government hospital kay may down payment. Doon tayo. Kaya na may nangyari na dito na namatay ang pasyente na wala ng blood. Kay hindi first aid ng isang private hospital. Kaya na pagdala sa ibang hospital, sa government hospital, namatay na, wala ng blood. Sampa ng kaso ang namatyan na pasyente, naobliga ang private hospital na magpa-ariglo, maklose. Kailangan may kontrata. Ang kontrata, siya ang magpaaral sa mga anak ng namatay na pasyente na hindi na persidan.
na nag-cause ng kamatayan kaya nawala ng blood. At ang ano pa, hindi lang yan. Kung may magkasakit, may private na room at yan na ang pasyente, free lang, doktor at mga medicine. Sa maliit na ano mo, na down payment lang, nag-cause ka ng malaking gastos sa ano, no? Kay ma-close ka, kailangan ma-i-apply mo na ikaw ang magpatapos ng pag-aaral ng mga anak na namatay, na hindi mo na solusyonan na president. Ilasyon, ang ano pa, na private room, doktor ka gano, malaki pa ang gastos. Kung nagtanggap mo lang ang pasyente 3,000 na ang down payment, kundi hindi niya ganyan kalaki ang nagastos mo. Kaya kung para tayo makasiguro na buhay tayo, doon dalhin sa government hospital. Walang down payment din, ha? Sa'yo na lang yan kung i-transfer mo next week yan kay gusto mo ang private hospital gid, kay akala mo espesyalista ang mga doktor dyan. Kaya yan ang advice, no, natin sa inyo na kailangan may pasyente tayo, may telephone number na ambulance, at kung ano, yan. Kung may sunog, may kwan tayo, fire department na telephone number para maanuhan natin, no? Pero tayo din sa bahay ay kailangan marunong din tayo para hindi tayo masunugan, no? Hindi tayo masunog, no? Ito ang nangyari. May isa kaming kakilala, no, na ang religion nila iba sa atin, no? Hindi sila Katolik, hindi sila ng Iglesia ni Cristo, may iba sila ang pangalan ng religion. Ang member of ng church nang kailangan ang mag-asawa kasal, married. Kaya hindi pwede na hindi ka mo married, member o kamo ng church na yan. Kaya maliit lang sila bago pa lang na church. Ang mangyari, sila ng isang lugar na church nila, na doon lahat ang hindi married na mag-asawa na ikasal. Nangyari ang dalawang yan na sila city nakatira, nasama doon na magpakasal. Ang bahay, wala, hindi nila na ang may mga may mga charcoal pa na may pa dyan, may na pwede pa mag-cause ng fire. Nasunog ang buong bahay. Kaya ang bahay wood lang, no? Kaya yan na sunog lahat. Pag uwi nila, wala na silang bahay. Ubos lahat ng part ng bahay na punta sa nasunugin. Mabuti kay ang lugar nila buhay na sila. Bakit? Ang lugar nila diyan diyan nag-project ang Yolanda, no? Na nagbigay ng bahay para sa mga nakatira sa may riverside, no? Na diyan baka mag-flood, imbakos na ang mga nakatira diyan wala sa madala ng water, no? Kaya pinigyan sila ng bahay diyan. Yan ang kailangan natin hindi masunog
ang ating bahay. Ano ang tips na kailangan natin na i-apply sa ating bahay para hindi masunog? Ito ang gawin natin. Ito ang number 1 natin na gawin. Ano ang number 1 natin sa sunog? Oxygen ang oxygen tank natin, no, na kay gahit na at fuel, no, yan ng gasol natin, ano tagid na close na, o kaya yan ang nag-cause ng ano natin, ang mga cement na element bala, ang mga element, no, mga element na nag-create ng sunog dyan, no, dahilan sa pagkasunog, no, ganito no, ng apoy ay ano natin, ilan lamang sa mga mabing mo na ito ay ang ng sunog sa atin. Kaya yan, mga gasira, no, kung wala tayong sa mga bundok na na hindi na maabot ng mga sa atin dito, Chineko o anong mga makaano ka tayo ng tayo ng ating ilaw. May gasira lang tayo. Yan ang isa sa nag-cause ng sunog. Kaya baka matumba yan at maano ang gas, kundi masunog tayo, no? Kaya yan ay anuin natin, PUO natin na wala na, no? O kandila, o mga mga kandila, no? Mga maiwang, hindi natin kapatay, no? Kaya nag-pray tayo, na antok na, hindi natin na malayan na may pa pala, no? May ilaw pa pala. At kung kaisa, pabayaan natin yan sa altar. Pero yan ang mag-cause ng sunog sa atin, no? Na masira kaya kung kaisa sa sigarilyo naman, may cause man ito sa kahit kung may isang nag-ano dyan, ang mga lalaki, ito ang ginawa, nagbarkada sila, nag-drink ng alcohol at sige ng cigarette, naantok, nalaglag ang cigarette, kaya nang lasing na, yan ay mag-cause din ng sunog. Kaya yan ang atin sa mga kasama natin dyan na lasinggo at sigarilyo, no? Na wag kung sila, kung drink, wag ng cigarette. Ayan ang makakos ng sunog, ha? Ano pa? At ang mga wiring, no? Ang mga wiring, no, kailangan katulad ng ating short ng ating bahay, hindi natin kung may tayo, may mga electric nakuha natin, electric, hindi natin natanggal, no? Hindi natin ang mga kuryente,
yan din nag-cause din ng sunog, no? Katulad ng gasol na hindi pala natin na-close, kaya na-create ng sunog, no? Kaya hindi natin nag-ano na sa spread na sa buong ang ano yagali, nag-ano na sa loob ng bahay natin. Pag kuan mo ng sigaret o kung ano-ano, nagkuan na agad ang apoy. Kaya yan ay mag-create ng sunog. Shortcut at ng kuan ng factory, no? Yan, no? Ng short, kuan natin, circuit, wing. May mga short circuit yan. Kaya yan. Ano pa ang iba pang makakuan sa atin? Lightning tip natin, no? Ang lighting natin tip, no? Yan, no? Na ano ganin niya, ang isagawa sa perfecto na paraan, no? Ayan. Ano ang gawin natin sa atin para safety tayo? Check ang imong mga lahat na nag-create ng sunog, no? Yan, katulad sa ating bahay. Ano ang mga ganyan na nag-create ng sunog? Yan, ang ating kung maalis na tayo dyan, may trabaho tayo, o may puntahan tayo, mag-shopping tayo sa kung saan lugar, Bacolod, no? Ano mo ang examinin mo ang lahat sa bahay. Kung ano ang katulad ng electric, no, na may electric fan tayo o ano tayo na napabiyaan natin, nakalimutan, kaya madali tayong may nakakuan sa atin, antay na sasakyan, kaya umalis na tayo, nakalimutan natin ang pag-off. Ng short circuit, nag-create ng sunog, no? Yan ang sa ating mga kandol at mga sa kitchen na dyan, no? Mga gasol, yan ang atin. Bigyan importansya, i-examine muna pag-alis ng bahay, yan, no? Safety, ng 50, ang ating gawin, no? Safety fighters, no? Kaya maglagay ng smoke alarm. Maglagay kayo ng smoke alarm, maglagay ng smoke alarm para malaman ng may sunog, no? Baging maingat, no? Maingat tayo. Yan, sa pag-ingat, lahat ng lugar ng bahay na mag-create ng sunog, i-examinin natin. Katulad ng kitchen, andyan ang atin mga gasol, andyan ang atin mga ng electric na mag-init ng water, o kung magluto ng pagkain, agad kunin ang koneksyon. Chicken ang ating gasol kung naka-close nyo, andyan, no? Yan ang gawin natin para safety tayo, no? Kaya ang ating kitchen, kung charcoal at wood ang ginagamit, ng water, ipatayin na, no? Yan ang examinin natin sa bahay natin. At kung may mga kandol, ay tingnan kung wala na sa kwarto natin ng ganyan na palapray tayo, no? Kaya yan ang mga nag-cause ng emergency na
Ay, kaya yan ang gawin natin mga friend, no? Yan ang tips natin. Kaya, yan ha. Alam nyo na ang gawin ninyo ha. Huwag magpabaya sa bahay natin. Okay? Mamahal na ang mga material sa ngayon. Kaya mahirap magpatayo ng bahay kung masunog ang lahat ng bahay ninyo. Kaya kailangan natin ang tip, no? Hindi tayo masunog. Mapag-aralan natin ang lahat ng gawin para tayo masipti at hindi magkakos ng kamatayan. Kaya kung may isang tao na member sa bahay na nasunog, na mamamatay siya, kahit may ang money na 100,000 doon sa loob ng bahay, masunog. Pero ang pera, pabiyaan na lang yan. Wag nang ipuntahan ang bahay kung sobra na ang sunog. Kaya ang pera, makita natin yan kung buhay lang tayo. Ang importante ang buhay natin. Pabiyaan na lang yan. Kung masunog man 100,000 mo, bahala na. No? Kaya ang importante, buhay tayong lahat na member o family. Ha? Huwag nang magtakbo patuon kay kunin mo. Kaya hindi mo alam na laglang na ang sarop na side, nalaglag sa'yo. Ikaw, namatay ka rin. Kaya yan ang gawin natin. Huwag na. Kung gusto mo masipti ang money mo, maglagay sa loob ng bahay, magpagawa ng sementong na semento daw cabinet, no, na may ang sirado diyan, hindi din masunog, no? At ilagay ang lahat ng ating mga important na papilis katulad ng birth certificate, no? At ang mga title ng dat o mga iba pang dokumento dyan, pati na ang pera mo, no? Para kung masunog manggit, mag-smile ka na lang, kaya safety naman ang lahat. Hasta ang money mo 100,000, safety yan. Kaya ang gawin natin, magpagawa tayo ng simento na daw natin, no, ng safety ang ating lahat na kwan, no? At ang dorya yan, ang kwan yan, ang hindi man masunog, no? Yan, mapalagay kayo sa kapentero kay sila na marunong. Kaya mga friend, yan ang ating advice na ngayon, no? Ang ating message para sa ating araw-araw na gawin sa ating bahay ay ang ganyan, no? Sa God natin, ma-pray always, magbasa Bible, no? Kaya yan ang sa ating obligasyon, no? Go to church. Yan ang sa atin mga nakatira dyan, ang obligasyon ay dyan yan, no? Na mag-safety tayo, hindi tayo masunog o hindi mamatay kung may sakit dyan na kailangan ipa-hospital. May number kayo, telephone number para pag may nangyari, no, ng safety, may makatingi agad ng tulong, no? At saka kung pwede, kung kaya nyo maski tricycle na lang, may service kayo sa bahay para madala agad sa ospital ang pasyente ninyo. Mga friend, thank you very much sa pakikinig nyo, ha? Sige, hanggang dito lang ang message natin. Thank you very much sa pakikinig. Kaliw.